Kabihasnan ng Maya. Ang kabihasnang Olmec ay umunlad sa mayamang rehiyon ng Gulf Coast ng Mexico, kung saan ang matabang lupa at mga ilog ay nagbigay daan sa maunlad na agrikultura. Itinuturing na mother culture ng Mesoamerica na ipamalas ng Olmec ang kanilang ugnayan sa iba pang kabihasnan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sining, paniniwala at mga kaalaman. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Olmec, eat right. Piliin ang tamang salita sa panaklong upang mabuo ang wastong ideya tungkol sa Olmec. Ang larong pok-atok ay may seremonyang panrelihiyon at ginagamitan ng bola. Ang jaguar, ang hayop na sinasamba ng Olmec bilang simbolo ng ulan at kapangyarihan. Ang colossal head ay inukit bilang paggalang sa kanilang mga pinuno. Ang mga monumentong ulo ng Olmec ay karaniwang gawa sa basalt. Sa sistemang pampanitikan, natuklasan ang Cascadial block bilang ebidensya ng kanilang pagsulat. Bilang kauna-unahang sibilisasyon sa Amerika, iniwan ng Olmec ang matibay na pundasyon ng kultura, sining at paniniwala na humubog sa mga sumunod na kabihasnan sa rehiyon. Sa paglipas ng panahon, humina ang kapangyarihan ng Olmec at unti-unti nilang inabandona ang kanilang mga sentrong lungsod. Marahil dahil sa pagbabago ng klima, panloob na suliranin o paghina ng kanilang impluwensya. Kasabay nito, isang panibagong kabihasnan naman ang umusbong sa mga kagubatan ng Yucatan Peninsula na matatagpuan sa silangang Mexico at hilagang Guatemala. Ito ang kabihasnang Maya, isang sibilisasyong kilala sa husay sa astronomiya, pagsulat at pagtatayo ng mga monumental na estruktura. Ahas sa hagdan, misteryo ng Maya. Alam niyo ba na ang mga sinaunang Maya ay hindi lamang mga tagapagtayo ng templo, kundi mga ekspertong tagamasid ng kalangitan din? Sa lungsod ng Chichen Itza sa Yucatan, Mexico, tuwing equinox, Marso at Setyembre, isang kamanghamanghang anino ng ahas ang gumagapang sa hagdan ng piramid na El Castillo. Parang bumababa si Kukulkan, ang tinaguriang God of the Feathered Serpent. Hindi ito aksidente. Ito ay planado, bunga ng eksaktong disenyo ng piramid at malalim na kaalaman ng mga Maya sa astronomiya. Isang patunay na ang kanilang sibilisasyon ay tunay na kahanga-hanga. Paano nagawa ng mga sinaunang Maya ang isang estrukturang eksaktong umaayon sa galaw ng araw? Ano ang sinasabi nito tungkol sa kahalagahan ng kalikasan at kalangitan sa kanilang kultura at pananampalataya? Matapos ang pagbagsak ng Olmec, umusbong ang kabihasnang Maya bandang 2000 BCE at nanatiling makapangyarihan hanggang 900 CE. Namuhay ang mga Maya sa mga makakapal na kagubatan at nagtayo ng mga maunlad na lungsod-estado na may sariling pamahalaan. Kabilang sa mga pinakatanyag na sentrong lungsod, ang Calakmul, Tikal, Palenque, Copan at Chichen Itza. Kilala ang mga ito sa kanilang matataas na templong piramide, larong bola na bahagi ng kanilang ritual, at mga pader na may ukit na nagsasalaysay ng kanilang kasaysayan. Magnificent Civilization. Matematika, astronomiya at kalendaryo.
Bagamat nauna ang Olmec sa paggamit ng zero, pinalawak at pinahusay ito ng mga Maya. Ginamit nila ito sa kalendaryo, tala ng petsa at pagbibilang ng panahon. Patunay ng kanilang husay sa organisasyon at pag-iisip. Pinag-aralan nila ang galaw ng araw, buwan at mga planeta na ginamit nila sa paggawa ng eksaktong kalendaryo. Kabilang dito ang 260-day ritual calendar, Solkin, at ang 365-day solar calendar, Haab. Ang mga piramid nila ay nakahanay sa mga celestial bodies, patunay ng kanilang galing sa astronomiya. Arkitektura at mga piramide. Kilalang-kilala ang mga Maya sa kanilang matatayog na piramide at templong ginagamit sa mga seremonyang panrelihiyon at obserbasyong astronomikal. Kabilang sa mga tanyag na estruktura, ang El Castillo sa Chichen Itza, Temple of the Inscriptions sa Palenque, at Temple of the Great Jaguar sa Tikal. Yari ang mga ito sa bato at patunay ng husay ng mga Maya sa inhenyeriya at arkitektura. Yaman ng panitikan at pagsulat. Gumamit ang mga Maya ng hieroglyphic writing, isa sa pinaka-komplikado sa sinaunang mundo. Ipininta at inukit nila ito sa mga codex, pader at altar upang itala ang kasaysayan, ritual at buhay ng mga hari. Sa kasalukuyan, iilan lamang sa kanilang 4 na surviving codices ang nababasa, gaya ng Dresden Codex. Anito at mga Diyos. Ang relihiyon ng mga Maya ay polytheistic. Sumasamba sila sa maraming Diyos, gaya nina Itzamna o Diyos ng paglikha, Chaak o Diyos ng ulan, at Kukulkan, ahas na may balahibo, Diyos ng hangin at kaalaman. Isinasagawa ang kanilang mga ritual sa mga templong nasa ibabaw ng mga piramide at sa mga cenote, mga sagradong bukal na itinuturing nilang daanan sa espiritual na mundo. Dito sila nag-aalay ng mahalagang bagay at minsan ay sakripisyo ng tao upang parangalan ang kanilang mga Diyos. Mayastery match. Itugma ang nasa hanay A sa tamang sagot sa hanay B. Sa Yucatan Peninsula, ang lugar ng kabiasnang Maya. Ang glyph ay ang sistema ng simbolikong sulat ng mga Maya. Ang codex ang sinaunang aklat ng mga Maya. Si Kukulkan ang Diyos na ahas sa equinox. Sa El Castillo, ito ang templo na may aninong ahas. Ang pyramid ay estrukturang panrelihiyon at astronomikal ng mga Maya. Ang cenote ay sagradong bukal ng pag-aalay ng mga Maya. Si Itzamna ay Diyos ng langit at kaalaman. Ang Pok-Atok ay laro ng bola na may ritual. Sa Chichen Itza, ito ang tanyag na lungsod ng Maya. May real stories, may real lessons. Ang mga Maya ay may sistema ng pagsulat na tinatawag na glyphs, na binubuo ng mga simbolong kumakatawan sa tunog, salita at ideya. Isinusulat nila ito sa mga codex na kanilang sinaunang aklat na gawa sa balat ng hayop o papel mula sa puno ng amate. Gayunpaman, nang dumating ang mga Espanyol noong 16th century, libo-libong codex ng Maya ang sinunog dahil itinuturing itong pagano o gawa ng dyablo. Si Fray Diego de Landa, isang paring Fransiskano, ang nag-utos ng pagsunog sa mga ito sa Yucatan. Maya meaningful.
panatilihin o kalimutan ang nakaraan. Kung ikaw ay isang batang Maya na may hawak ng codex mula sa iyong lolo at alam mong ito'y susunugin kapag nakita, ano ang pipiliin mo? Itago ito at ipagsapalaran ang sarili o isuko ito para sa kaligtasan? Bumuo ng 4 na grupo. Bawat grupo ay magtatanggol sa isa sa mga core values: ang makabansa, makatao, makadiyos at makakalikasan. Paramihan ng malinaw, makatotohanan at lohikang argumento kung bakit ito ang pinakamahalagang gabay sa pagpapasya. Makabansa, ipaglaban ang codex bilang bahagi ng sagradong kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Maya. Makatao, piliin ang kaligtasan ng tao kaysa sa anumang material na bagay, kahit gaano pa ito kahalaga. Makadiyos, sumunod sa bagong pananampalataya na naglalayong itama ang maling paniniwala. Makakalikasan, ipaglaban ng codex kung ito'y naglalaman ng kaalamang makatutulong sa ugnayan ng tao at kalikasan. Bumagsak ang kabihas ng Maya hindi lamang dahil sa pagsunog ng mga codex noong 16th century, kundi dahil din sa iba't ibang suliranin. Isa na rito ang matagalang tagtuyot na nakaapekto sa kanilang agrikultura at supply ng tubig. Dahil din sa labis na pagsasaka at pagputol ng mga puno, humina ang kanilang kapaligiran. Bukod pa rito, ang patuloy na digmaan sa pagitan ng mga lungsod-estado at ang pag-aalsa ng mamamayan laban sa mga pinuno ay nagdulot ng kaguluhan. Kalaunan, iniwan ng mga tao ang malalaking lungsod at unti-unting humina ang kabihasnan. May alin ang nawawala? Ang kabihas ng Maya ay umusbong sa Yucatan Peninsula. Kabilang sa mga sentro nito ang Tikal, Copan, Calakmul, Chichen Itza at Palenque. Bawat lungsod ay pinamumunuan ng Ahaw o Lord Ruler na may kapangyarihang pampolitika at panrelihiyon. Kilala sila sa pagsusulat gamit ang glyphs na makikita sa mga sinaunang aklat na tinatawag na codex. Ang mga ito ay mula sa balat ng hayop o papel ng amate, isang uri ng puno. Nagtayo rin sila ng piramid na nakaayon sa bituin, gaya ng El Castillo. Tuwing equinox, lumilitaw ang anino ni Kukulkan sa hagdan nito. Noong ika-16 na siglo, sinunog ni Fray Diego de Landa ang maraming codex. Humina rin ang kabihasnan dahil sa tagtuyot at digmaan. Maya Mind Challenge. Ang mayalim na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tawag sa kanilang 365 araw na kalendaryo? Haab. Alin ang tinaguriang Feathered Serpent God? Kukulkan. Anong elemento ng kalikasan ang iniuugnay kay Chaak? Ulan. Kung ang mga Maya ay gumamit ng mga glyph para sa komunikasyon, ano ang katumbas nito sa ating panahon? Mga digital emoji at abbreviation. Bakit sinasabing mataas ang antas ng kaalaman sa agham ng mga Maya? Dahil naiuugnay nila ang astronomiya sa kalendaryo. Ang mga gusali ng Maya ay sumasayaw sa anino ng equinox. Ikaw, kaya mo bang kumilos ng tama kahit walang nakakakita?